na po ba natin? Kayo ba lahat na narito ngayon nakatitiyak na kung bawian tayo ng buhay, tayo ngayon tumanggap na kay Kristo? Sabi niya sa John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Napakagrabing sentence yan. Liban na lang ang tao ipanganak na muli, di niya matatagpuan ang kaharian ng Diyos. So kahit 50, 70 taon na kayong may relihiyon, if you are not yet born again, you have not found the kingdom of God yet. At hindi ako may sabi, Biblia, John 3:3, hindi lang si Peter, hindi lang si Paul, ang Panginoong Hesus ang may sabi, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Tapos marami mga religious people, inis na inis sa word na born again. Hoy, born against ka ba? Uy, mga born again naman. Akala mo ba yung pagiging born again ay isang uri ng galis? Kaya lang, tulad ng second commandment of the 10, yung John 3:3, that you must be born again, hindi itinuturo ng maraming mga religious groups. Hindi ko sila maintindihan kung bakit simpleng-simple ang salita ng Diyos ay ayaw ituro sa tao, ipinagkakait sa mga tao, ikinukubli sa mga tao, tinatakpan ng mata ng tao, at ang kanilang pilit na itinuturo ay mga tradisyon lang ng tao. Kaya dapat mamulat ang bawat isa. Church, you have to embark. And if you already do, you have to intensify embarking on missions to make disciples. Ang Christian church persecuted today. Agree kayo? Yes. Kung isa nga, pag tayong gagamit ng luneta, hindi mo magamit. Pag kung gagamit ng plaza, hindi mo magamit. Pag gagamit ka ng mga kalsada, hindi mo magamit. Pero pag sila, yung iba, nagagamit nila. Ang lahat ng resources ng gobyerno, nahihiram nila, nagagamit nila. Pero ang mga born-again Christians, hindi. We are persecuted. Sa mga tabi-tabi, pag kami service ka, binabato-bato ka pa ng kapitbahay mo. Pero yung iba, hindi nila binabato. Bakit tayo pinapersecute? Meron din tayo isang pagkukulang. Huwag nyo lang lagi isisi lahat kay Satanas. Lagi na lang siyang nasisisi. Bagamat dapat nga, pero meron namang mga dapat akuin natin yung responsibilidad. At ano yon? The Christian church is still persecuted up to now because our spiritual ancestors failed to make disciples of every nation. Ang mga Kristiyano sa Saudi Arabia, hinuhuli, kinukulong, sinasaktan, dinedeport. Ang mga Kristiyano sa ibang mga bansa na mayroong ibang prevalent religion, sinusunog, kinakaladkad, pinahihirapan. Ang mga Kristiyano sa ibang mga bansang hindi kumikilala sa Diyos, especially in communist states, lalo nung araw, ikinukulong, pinahihirapan, pinararatangang mga baliw. Why are these things happening? Because our spiritual ancestors failed to follow Jesus. At ang sabi ni Jesus, go and make disciples of every nation. Kaya may mga nation tuloy ngayon na prevalently iba yung relihiyon, o walang Diyos, godless societies. Sinong may kasalanan? The church. Throughout time, has not fully obeyed the Lord. Or the church has even abandoned her mandate to make disciples of every nation. The Western societies, Western civilization that was supposed to spread Christianity all over the world, sila rin ang dahilan kaya tinanggihan at patuloy na tinatanggihan ang Christianity sa maraming bansa sa daigdig. Because the same Western nations that have missionary pretensions, na sinasabi nila, mission sending countries, nagtuturo ng Kristyanismo, sila rin yung mga bansa na makapangyarihan na nagsamantala at lumupig, sumakop sa maraming bansa sa daigdig. Western civilization colonized the North, the South, and Central America. They colonized Australia. They colonized New Zealand. They colonized the Pacific Islands. They colonized Asia. They colonized Africa. The same countries that are supposed to be Christian countries. Kaya ganun ang pagtanggi sa Kristyanismo. Alam niyo po ba kung kayo involved sa mission sa mga tribo kahit sa Pilipinas? No, nasasabihin yung Kristiyano kayo.
Sabi nyo, anak ng Diyos, sugo ng langit, etc., etc. Kasi pag sabi nyo Kristiyano kayo, i-equate kayo sa mga nauna, mga Kastila, nauna sa mga converts ng mga Kastila, na mga land grabbers, mga settlers. Ang tingin ng mga tribal Filipinos, pag Kristiyano, ang ibig sabihin ng mga ngamkam. Kasi eto si Kristo, dadali namin sa iyong relihiyon, tapos biglang pagkurap mo, kanila na yung lupa mo. Ikaw na yung alipin, ikaw na yung alila, na agawang ka na. So, turn off sila sa word na Christian. Can you see? Those civilizations have harmed the good name of Christ. That while they should be saluted and congratulated and even loved for the sincere missions that they have done, they must also be held accountable for the rape of the whole planet because of their colonialism. Sa Japan, marami po akong mga nakausap ng mga intellectuals. Siyempre, mga Shintoists at Buddhist ang karamihan ng Hapon. Alam niyo po ba na sa dinami-rami ng Hapon, less than 1% ang matatawag na Christian? At sa Christian, hati-hati yung Protestante, Katoliko, mga Saksi ni Jehovah, mga lahat na, nagsama-sama na doon. Sa kanila, Christian ang tawag doon lahat. Less than 1%. You know why? Because in Japan, Christianity is perceived as a colonial tool of the Western world. Sabi ko sa mga Hapon, ba't naman sa dinami-rami na ng misyonary nagpunta dito, pinugutan nyo na lahat, pati na nga si Lorenzo Ruiz na Pilipino, nadamay na. Yung galit na galit sila sa Christian missions. Kasi ang tingin nila, pag dinapuan ka ng mga Kristiyano na yan, meaning Western civilizations, kakainin nila yung kultura mo, idodominate ka nila, i-convert ka nila into their way of thinking, and you will be turned into a slave. That's why nationalist countries don't like missionaries. I sit in the advisory board of the Asian Center for Missions. We know the problems. One of the reasons why China vehemently refuses to accept Christian missionaries is that they think it is a threat to their national survival. Bakit nga naman? Pagka ang dumating ng mga Kristiyano, yung mga Katoliko, ang magiging loyalty ng mga Chino sa Papa sa Roma. Hindi na sa head of state nila. Pag ang dumating yung mga Protestante, ang loyalty na nila sa mga Protestant leaders sa Amerika. Pagka nga naman dumapo ang mga Muslim naman sa kanilang bayan, ang magiging loyalty ng convert sa Mecca, paano na sila? At sa katunayan, yan ang problema ng ating bansa ngayon. Hating-hati tayo, pero hindi natin napapansin kung ano yung humahati. Akala natin kung ano-ano lang na politics. Ang pinakamalaking hati ng bayan na ito ay relihiyon. Catholics get their cue and their teachings from Rome. Protestants look up to America and England for all the leadership. Kaya kung ano yung usong kanta sa Amerika, yun ang uso rito. Kung ano usong sayaw, yun ang uso rito. Yung mga Muslim naman, sa Mecca naman kumukuha yan ng kanilang mga katuruan. O kaya sa mga Quranic schools, sa Egypt, o sa Baghdad, o kung saan man. So, nagkakahati-hati yung bayan. Yung loyalties. Kaya yung pong mga ibang mga makabansang mga bayan, ayaw nila eh. But the truth is, brothers and sisters, these are just errors in approach. Christianity need not colonize people. Christianity need not swallow people. Hindi kailangan kainin niya yung kultura ng isang bayan. Pwede niyang igalang, pwede pa nga niyang gamitin. And this is the very essence of cultural redemption which we espouse. To let the national churches all over the world develop a brand of Christianity that is true to their traditions and true to their consciousness as a people, na ang tatanggalin lang nila yung talagang hindi compatible sa biblical teaching. So, Lord Supper sa Pilipinas, pwede bang puto? Dapat yata pwede. Kutsinta, maruya, why not? Ostya lang ba? Kasi yun ang uso sa Roma, na ginaya ng mga Protestante. May tao ba naman kumakain ng meal, ostya, pag humihip yung hangin, lilipa rin. Buti na lang, hindi ko alam kung anong kinakain nyo rito. Salamat, at hindi ako kailangang mangimi. But the point is this. This is what we mean. Bakit hindi payagan halimbawa yung mga ifugaw na naglo-Lord Supper ay kamote? Ang mahalaga yung ideya, hindi yung pagkain mismo. Kasi kahit naman yung kinakain natin ngayong osyang keninipis, hindi pa rin yung original na kinain ni Jesus. Pauso pa lang yun, galing Europa.
So you've got to look at the culture. And you say, this is Christian, hindi ito pwedeng i-compromise, but this is only culture. Hindi natin kailangan patayin yan. Pwedeng isakay dyan yung Christian concept. Kaya nga nire-redeem natin yung iba't iba nating mga tradisyon. O maganda naman yung pagbabasa ng pasyon. Kaya lang nga yung teksto noon maraming hindi biblical. So gagawa ka ngayon ng biblical pasyon. E di tuloy ang pasyon, may cambio lang nga ng konti. Meron kang itinama. O sabihin mo, huwag ka magpipista para yan sa Diyos-Diyosan. E di pagpista mo sa Jesus, e di tama na yung pista. Tanggalin mo yung Diyos-Diyosan, e di biblical na yung pista na yan. Iginalang mo yung tradisyon, hindi mo iniba yung mga tao, hindi mo sila kinolonize. When we make disciples, we should be conscious of that. O halimbawa, meron kayong choir. Kailangan ba talaga nakagown na nakatoga tulad ng mga choir sa England? Eh, ang ginaw-ginaw doon, kaya ganon. At gawin nyo yan dito, eh, di pinagpawisan kayo, nakadikit na yung gown ninyo sa inyong buong katawan. O pwede bang ang choir ay nakakimona? Why not? Eh, ang init sa Pilipinas. This is what we mean. Don't colonize the culture. Bring the heart, the spirit of the gospel, and if the culture is there, and it is not offensive to Scripture, use it in fact. Sa arkitektura, ang mga churches po natin kaiinit. Kasi hindi natin ginagamit yung concept ng Philippine architecture na maraming mga bintana, bukas lahat, at mahangin. Pero sa Maynila naman, dikit-dikit, mahirap nang gawin. Baka yung ulo ng kapitbahay nandito na sa loob. Kaya kumisa, napipilitan tayo. Pero ang nakakapagtaka, yung mga ibang churches sa ang luluwag ng lote, ganun pa rin, wala pa rin mga bintana ang sisikip para mga simbahan sa Europa o sa Amerika. Eh, ang ginaw doon, dapat talagang liitan yung bintana. Sa atin ba naman, kukopyahin nyo pa yon? This is what we mean. That when we make disciples, we make them as culturally correct disciples. Kaya tinatanggihan ng Christianity in many places. Dala-dala ng missionary, yung Bible, tapos yung Western culture magkakabit as if they are one and the same. This is the Bible, this is the culture. Ang culture optional. Pwedeng palitan, pwedeng gamitin yung local culture. Parang thank you for the Bible, but not thank you for your culture. May culture naman kami. Nakita ko nga po sa isang international mission organization based in Manila. May mga missionaries na nasa Cambodia. Nakita ko yung picture. Aba, tinuturuan na naman tambourine dance yung mga taga-Cambodia. Teka, sabi ko, hep, 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 hep. Colonization yan. Maraming sayaw ang Cambodia. Ba't di pag-aralan ng mga missionary at yung sayaw nila ang gamitin sa pagsayaw sa Panginoon? Ba't kailangan turuan magbalay ang mga yan? Baka magkabali-bali ang mga buto nila. Wala silang ganyang tradisyon. So in other words, hindi ko mukha na naman yung uso sa Amerika, ililipat mo na naman kung saan bansa. Culturally sensitive discipleship. May church kayo, meron kayong mission halimbawa sa Bicol, di dapat Bicol lang mga kanta dyan, Bicol lang mga salita. Bakit kailangan Ingles? O ba't kailangan Tagalog? Di naman sila Tagalog. So dapat yung church mag-decide, are you going to be a tool of an international language or a national language? Or will you use the local languages so you can really communicate to the people? You've got to define kung anong mission ninyo. Kung kayo ay magiging language teachers o kayo ay magiging Bible teachers. And if you are Bible teachers, then you've got to use the best language available to the people. The language they will understand and appreciate. Sa paggawa natin ng mga disciples, mahalaga yun mga kapatid. Kasi sabi, turn every nation into a disciple. May national identity ang Christianity. May cultural identity. I can go on and on and on. But what is important is this. And I want you to remember this. Go. Pumunta kayo sa mga kaibigan ninyo, kakilala ninyo, kapalagayang loob nyo, kamag-anak nyo, dalhin nyo sa kanila si Kristo. Dalhin nyo sila kay Kristo. At pagkatapos malhalin, arugain, turuan. At tayo, let's make it our duty to ourselves and to the church to learn well, so that whatever we learn, we can teach to others. And that yung tinuruan natin, makakapagturo pa. Responsible evangelism. Pag yan ay ating sinunod, at kung sinusunod nyo na ay paglalo nyo pang sinunod, wala pong duda, sa pagdaan ng mga araw at mga taon, lalong maluluwalhati ang Diyos sa inyong presensya. Ang presensya ng Diyos,
lalong maluluwalhati.